to 15 at ang umpisa nitong chapter na ito ay fret not. Ano po? Sa Tagalog ay wag tayong pakalabas mo daw Dana yung verse 1 ng Psalms 37. Okay. Ang nakalagay doon, wag tayong magkakaroon ng mga pag-aalala sa mga bagay. Okay. Yan. Wag kang mabalisa, okay, sa mga fret not. Pagka ang mga masama parang umaasenso, na tayo nagsisikap naman, pero ang kaibahan nila, pag nag-pray sila, di natin alam kung sinasagot ba o hindi. Sa atin, sinasagot. At isa sa blessing ko pala doon sa Bible study kanina, malapit sa inyo yung bago dyan. Kilala nga si Juan eh. Bagong pump station boy dyan sa Bible study. Hindi ko lang na po yung pangalan. At ngayon po tayo magsitayo, basahin natin from verse 16 to 24. Again, sabi ng verse 1, wag tayong mababalisa. Pag may nakita tayong pag-asenso ng mga masama, samantalang tayo mga anak ng Diyos, parang ganun pa rin. At blessing, sabi nga ni ng kapatid na mayroon naman silang pinirma hanggang December, at least di sila doon na nawawala, andun pa rin sila. Ano po? At harinawa na hindi na lang job order na susunod niyan ay pala rin at i-bless ng Panginoon, sana ay mai-lista sa loob. Ano po? Verse 16 po ng chapter 37, kung nandiyan na po kayo, sabay-sabay natin basahin hanggang verse 24. Verse 16, a little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. Napaka nung salita na yan. Ano po, parang Proverbs, sabi ni David. Si David po nagsulat nito, si Haring David. Verse 17, for the arms of the wicked shall be broken, but the Lord uphold the righteous. Ang pangalawa po yan, verse 18, the Lord knoweth the days of the upright, and their inheritance shall be forever. Dito medyo tayo magbigay ng pansin sa inheritance o mana. Okay, meron tayong mana. Itong mga ito, wala. Verse 19, they shall not be ashamed in the evil time, and in the days of famine, they shall be satisfied. Yung kaibahan ng mga matuwid. Verse 20, but the wicked shall perish, and the enemies of the Lord shall be as pot of lamps. They shall be consumed into the smoke. They shall be consumed away. Ay dalawa pong verb ang nilagay dyan. Verse 21, the wicked borroweth and payeth not again. Ito yung masama dito. Ano po? But the righteous showeth mercy and give. Yan po ang contrast na naman ng dalawa. Pinaghambing na naman. Verse 22, for such as he bless or him shall be inherit the earth, and they that be cursed of him shall be cut off. Verse 23, the step of a good man are ordered by the Lord, and he delight in his way. 24, mahulog man siya, he shall not be utterly cast down, but the Lord upholdeth him with his hand. Ngayong gabi pag-uusapan natin ang ating Diyos na nagpo-provide, nagpo-protect, nagpe-preserve. Sa tatlong itong letter P, ay nandyan lahat yan. Baka kulang pa, marami pa. May priority pa yan dyan, kasi yung mga matuwid, inuuna niya eh. Daming letter P na makikita natin dyan. Okay, so tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga blessing na nabanggit po sa iyong kalagitnaan. Kami po buong simbahan nagpasalamat sa kabila ng aming mga kahinaan, sa aming mga pagtataksil sa iyo, ay kandandong ka pa rin Panginoon, mahabagin, maawain, matulungin sa bawat isa sa amin, at sumasagot sa aming lahat ng panalangin. Napakabuti niyo po sa aming buhay, Panginoon. Salamat po. At higit sa lahat sa gabing ito, Banal na Espiritu, kayo po mag-lead, mag-guide sa amin sa aming pag-aaral na ito. Ano pa po ba dapat maunawaan namin bilang kami dapat hindi magugulumihanan? Huwag kami mag-aalala. Kung mapansin namin ang mundo ay magulo, makita namin ang mga masama ay umaasenso, at nandito, Panginoon, pinakita ng sulat ng aming salmistang si David na ang mga matuwid ay mayroong mana na pwede naming kuhanan. Mayroon bank account ang Panginoon na pwede kaming mag-withdraw doon, at hindi kung saan-saan kami gagawa at papasok na mga hiram, Panginoon. Maraming salamat po na kayo ang aming Panginoon. Napakabuti niyo po sa kabila ng aming kasamaan sa iyong harapan. Maraming salamat sa gabi ito. Kayo po ang maitaas, kayo maituro, kayo maipangaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Okay. So, minsan ay napapasok tayo sa mga sitwasyon na hindi natin gusto. Yung bang sitwasyon na
parang hindi ka maka-atras, hindi ka makaabante, parang bang lugmok na lugmok ka, parang bang natabunan ka ng langit at lupa. Madalas, ano po, ay tayo ay nagkakaroon ng pagiging nadi-discourage. Ano po, tayo minsan ay parang ayaw na natin magtuloy. Ang di natin nakikita, di ba? Lagi ko po itong binabanggit sa pulpitong ito, ang isang purong ginto, ang isang ginto, para maalis yung mga dumi-dumi, yung mga, katulad ng isang Kristyano, sabi ng Panginoon, kayo'y mga santo sa harapan niya. Para maalis yung mga dumi-dumi sa buhay ng isang santo sa harapan ng Panginoon, inaapuyan niya ito ng todo, sobrang init na hanggat malusaw ka, bumagsak ka, katulad ng nabasa natin, bumagsak man siya, ang ginto, halimbawa, tunawin mo ang isang hikaw na star, ano po, at isang singsing na may mukha ng leon. Tunawin mo ito, sobrang init ng apoy, bumagsak man ang gintong ito, ginto pa rin siya. At ang maganda, ang advantage ng bumagsak sa sobrang init ng apoy, wala na po yung mga dumi-dumi. Yung mga libag-libag na napunta doon sa ginto na yon, pag yan ay natunaw sobrang init, na purified, at ang sabi ng Biblia, lalabas tayong purong ginto sa harapan ng Diyos. So ito po ang tinutukoy ng chapter 37. Kaya ang sabi niya doon, huwag kayong magkagulumihanan. Yung mga dating mga nangapi sa inyo, sila pa yung maasenso, so what? ano naman, di ba? Isa-isay natin yan mamaya at magugulat po kayo. Okay? So dito ay, from verse 16 to 20, lagyan nyo po ng tandaan yung mga Bible, 16 to 20, alam ng ating Panginoon ang ating kahinaan. Alam niya ang ating kakayahan. Okay? O alam, ako'y mag-isip kayo, ano bang alam ng Diyos na mga bagay na hindi natin kaya, alam ng Diyos yun eh. Siya naggawa sa atin. Sabi nga kay Moses, sinong nagawa sa bibig mo? Ikaw po. O di, gamitin mo. O sige na po, Panginoon. Di ba? Ganun lang naman yan. Pangalawa, He knows our weakest point. Alam niya kung hanggang saan lang ang iyong, hangganan. Pag ikaw nagalit. Okay? Alam niyo kung hanggang lang ang kakayahan mo. Alam niyo. Verse 21 and 22, dalawang verse lang po. Alam ng Diyos, okay, kung saan tayo kukuha. Kasi sabi ko kanina sa inyo, at madadaanan natin sa 21 and 22. Pakibasa, basahin natin, tingnan natin ito mga kapatid. Ang ganda dito. Verse 21, dahil napakilabas mo, and 22. 21, the wicked borroweth and payeth not again, but the righteous sheweth mercy and give. Diba? Saan siya kukuha? Halimbawa, bakit? Babalikan natin yung verse na mayroon siyang mana. May napansin tayo doon, nabasa natin doon, di ba? Mayroon tayong, asan na yung word na yun? Nandiyan sa isip ko, nagkakarambol-rambol, okay? From his inheritance. Ano ang inheritance sa Tagalog? Okay, verse 21. 22 na, lipat ko 22. Yan. Yung word na, ayun, inherit, di ba? Nagmamana, di ba? Mayroon pala tayong mga mana nasa isang bangkong napakalaki at ang account nito, alam nyo kung na kanino? Ako'y naniniwala, alam nyo kung sino may account may pangalan ng account na ito na pwede tayo mag-withdraw. Okay, yan po ang verse 21 nito. He knows when we can withdraw. Okay? From the account na napakalaki at nandoon po iyon sa pangalan ng account ng ating Panginoon. Bakit po? Siya yung unang first fruit nitong manang ito. And number 3, verse 23 and 24, dalawang verse ulit, alam niya, He knows, alam ng Diyos, ang ating lakad, ang ating mga worries, ang ating mga alalahanin. Ano po? Sabi doon ng verse 23 and 24, okay, sabi niya, the step of a good man. Ito yung lakad natin. Good man ka bang naglalakad? O baka naman, good man ka sa pakita sa tao, sa ilalim ng puso natin, you're a bad man. Okay po ba yun? Di ba? So, paano tayo, ang sabi ng verse 23 and 24, alam niya yun eh. Di natin pwede magsinungaling kasi see-through ang ating mga puso. Kaya dito po pagdating sa 24, dahil sa kanyang pagpapakita sa tao na okay ako, pero sa loob niya ay hindi po siya sumusunod sa Panginoon, bumabagsak siya, di ba? Pero yung pagbagsak mo yun, hindi ka doon ginajudge ng Panginoon. Sa pagbabagsak natin, minsan may mga katwiran tayo. Bakit?
Ikaw lang ba ang Kristiyano? Ako din Kristiyano ako eh. Hindi natin alam na tayo pala nagre-rebelde sa Diyos yan. At pagdating doon sa puntong yun na medyo nagmamalaki na tayo, bakit kayo lang ba ang marunong ng Biblia? Bakit kami hindi? Kayo lang ba Kristiyano? Kami ba hindi? So doon po ay bumabagsak ang personang ito. Sabi ng verse 24, ay sabi niya, okay, bagaman siya'y mahulog sa ganitong pag-uugali. Dati siyang good man, di ba? The step of a good man is ordered by the Lord. Pero lumaki ang ulo niya eh. Nagmalaki siya. At ngayon, sabi ng verse 24, mahulog man siya doon sa kanyang pagkakasala, pagkakamali, ay sabi ng verse 24, ang Panginoon pa rin ang aalalay sa iyo. Kaya luluha ka na lang, Lord, akala ko po kasi, itong mga taong ito, mayayabang din sila, katulad ng verse 1. Fret not, kapag ang mga taong masama ay nagmamalaki. Pwede natin ma-apply yan sa ating mga kapwa. Kaya doon sa Bible study kanina, dahil nasa 1 John chapter 4 kami, ang hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi sa Panginoon. Yan po ang mabigat eh. Kaya, tapos mababalitaan natin, mga kapatid natin, nagkaka-open-open sa atin. Ha? Nagbabasa ba kayo ng Bible nyo? Basahin natin ang mga Bible. Ang walang sinyales na may pag-ibig sa kapwa at sa kapatid, hindi siya sa Diyos. Tinanong ko yung mga tao sa Bible study, sino kayang espiritu ang nasa kanya? Masamang espiritu po. Di ba? Minsan, ganun din ang nangyayari sa atin. Kaya dito po, unahin natin itong verse 16 to 20, ay kapag tinitingnan natin itong mga masasama, lalo na yung mga dinadala natin sa simbahan, gumagawa tayo ng mabuti because we are a good man, sabi ng Biblia. Dinadala natin sila para makakilala sa Panginoon. Binibisita natin sila, nag-i-effort tayo para bilang good man tayo ng Panginoon, tayo mga manggagawa ng Diyos, tayo po yung mga tagasunod ng Panginoon, na ang sabi ng Panginoon, kung kasakaling kayo ay gustong sumunod sa akin, pasinin ang krus, kalimutan mo ang sarili mo. Kaya lang dumarating na pag mayroon tayong problema, bakit sila lang ba gustong mabuhay? Ako din, gusto ko rin eh. Pero akong nahihirapan. Minsan nakakaisip tayo doon, bakit po? Bilang good man, bilang tayo mga anak ng Diyos, hindi mo tayo mga masama, pero bilang tao nakakaisip tayo ng ganon. Kaya nga po sila bumabagsak. Ayon doon sa verse 24. Then we see, nagpa-prosper pa itong mga ito. Lalo kang ma-open. Bakit ngayon yung minsan doon sa radyo, nagbubukas ako doon sa Christian radio, sabi nung isang pastor na nagtuturo doon, pagka minsan kasi, ikaw galit na galit ka doon sa taong kinakaupinan mo, pero yung tao yun nakakatulog, ikaw hindi ka na ginaganahan kumain kasi galit ka sa kanya, pero yung tao yun, hindi naman niya alam na galit ka sa kanya. Diba? May katwiran din naman eh. Minsan, pagka tayo bilang mga tao, diba, may mga ganyan tayong sitwasyon na tingnan mo pa, Panginoon. Ako na nga yung faithful, siya na nga yung hindi. Tingnan mo, mas pinagpapala pa siya. Nangyayari din sa ating mga Kristyano eh. Kasi bakit mayroon tayong pananaw, mayroon tayong pag-iisip na minsan wala sa tono sa Panginoon. Kasi kung nasa tono ng Panginoon ang puso mo, hindi mo mapapakita, hindi mo makikita ang mga blind spot na yan. Kasi yung blind spot na itinuturo mo sa iba, nasa iyo yan eh. Di ba? Ganon po ang tao eh. So, we see their prosperity, nagagalit sila lalo. Ano po? Pero mga Kristiyano naman din sila. Di ba? May mga Kristiyano na akala niya sa kanya sarili, napakagaling na. Napaka-spiritual. Di ba? May mga ganyan minsan. Kaya dito po, ay sabi ng ating verse 16 to 20, kung ating titingnan, okay, sa Tagalog, number 16, mas mainam ang kaunti na mayroon ang isang tao kaysa marami siyang kasaganaan, pero tingnan niyo po ang nangyayari sa kanya. Marami namang siyang hindi nagiging yung para bang hindi maganda ang pakikitungo niya. Naalala ko tuloy yun yung example nung nakaraan, mayroong kasabihan nung ako'y elementary, aanin mo ang bahay na bato kung ang nakatira ay tao. Grabe naman kayo. Wala namang bahay na bato na. Di ba? Okay po ba yun? Di ba? Ito yung katulad, kaya pala itong ito, ang mga naggagawa pala noon ng mga kasabihan, dito rin sa Bible kinukuha. Di ba? Lagi ko noon ginagamit noon, ako'y grade 5. Mas mabuti pa ang bahay na
na nakatira ay tao, kisa sa bahay na bato, nakatira ay kuwago, paano titira? Di ba? Ang layo naman kasi na ginawa. Pero ito pala mas maganda. Mas malapit ang biblical na kasabihan. Sabi ng sulat ni David, mas mainam pa ang kaunti na mayroon ang matuwid na tao. Sino po ang matuwid na tao? The good man, the Christian. Mas maganda mga konti kasi bakit? Ito, may mga tao rito may experience yan. Nung dati, masaya silang sama-sama dahil hindi pa siya mayaman. Ay, nung nagkapera. Medyo, pag nasasalubong ka, di ka nakilala di ba? Pero tandaan nyo mga kapatid, yan po ay hindi sa Diyos. Pwede ba yung pastor na Christian siya tapos nagbago ugali? Di ba? Ayoko na kasi di naman kasama sa lesson. Baka may madaanan ako kung ano pang mangyari. Okay? Ikaw mismo bilang tagasunod ka ni Kristo, ito po ang lagi nating titingnan. Ang ating acid test sa physics, sa science, di ba yung litmus paper lalagay sa acid. Ano nyo ba yun ng elementary? Okay, kung hindi na, kami lang pala. Ngayon, ang pinakapansubok na atin sa ating, kung talagang totoong Kristyano ka, kapag hindi mo kinalimutan ang sarili mo, at pasanin mo ang krus mo, yan po ang ating acid test. Pag hindi mo kinilalang, wala akong kwenta, sapagkat binayaran na ako, ang nag-ipinamumuhay ko ngayon na hindi na ako, kundi ang Panginoon na. Pag hindi ganyan ang puso mo, at natatablang ka pa ng mga ginagawang, naapektuhan ka ng mga ginagawa ng ibang Kristyano, ibig sabihin hindi ka pa po totoong sabi ni Kristo, hindi ka pwedeng tagasunod ko. Huwag ka na lang sumunod. Di ba? Ganun ang parang ibig sabihin ng Panginoon sa Matthew Kung gusto mong maging tagasunod ko, kalimutan mo ang sarili mo. Nasabi niya, ang bira naman pastor, ako na nga yung naghirap at ganito lahat, tapos ganito pa ginawa niya. Kalimutan mo na sarili mo. Kung talagang totoong good man ka, at gusto mo sumunod sa Panginoon, pasanin mo yung krus na yan, kasi ikaw lang naman nakakaramdam niyan, ikaw ang may krus niyan, ikaw magdala niyan. Huwag mo ipapasan sa iba. Ang problema, ganito problema ko, nadadamay ang pamilya ko, hindi po pwede. Kung ako ang may problema, huwag niyo idamay ang anak ko, ang kasamahan ko sa bahay. Bakit? Nanonood ang Diyos Nag-a-account po yun. Para nakakalimutan natin lagi, di ba? Whether it be good or whether it be bad, ito ay nakalista sa book of ano? Yung whether good or be bad. Ano ang nakalista doon? Yung ating mga gawang mabuti at masama. Akala nyo di nakalista yan? Nakalista yan Kaya sabi, tapos tuturuan natin sila. Alam nyo, ang kaligtasan, hindi nyo ako pwedeng iligtas, di ka namin pwedeng iligtas. Pero obserbahan mo ang nagagawa natin. Pagka, minsan, nadadamay ang iba. Dahil doon sa mali nating prinsipyo sa buhay. Okay? So dito ay, don't do anything foolish, ang ibig sabihin dito. The Lord is on our side. Okay? Kasi, minsan tinitingnan natin itong mga masamang ito, hindi na nga sila Kristyano, hindi na nga sila mananampalataya, parang parang enjoy na enjoy ka, wow, pinagpapala si Brad. Ay, hindi man nga yung Kristyano. Okay? Kaya dito po ay sabi ng Romans 8:31, kung ilalabas si Dana. Romans 8:31, sabi doon, okay, kung ang Diyos nasa side natin, huwag kang gagawa ng masama sa mata ng Diyos. Na para bang kinakaingitan mo itong masasama, kinakaingitan mo itong mga unsaved, kaya ikaw gumagaya. Diba? Ginagaya mo sila sa papaanong paraan. Tingnan natin sarili kung paano natin nagagaya ang mga masama. Ang mga masama, pag yan ay mag-outing, grupo yan, di ba? Imbis na pagpunta sa simbahan, sabi nila, sige, outing tayo. Kayo lang tayo nagkita-kita Ganun po ang mga unsaved, di po ba? Grupo yan Dito, sabi dyan, Romans 8:31, pakilabas. Okay. Sabi ng Romans 8:31, sa puntong ito, okay, ano nga ba ating sasabihin sa mga bagay na ito? Di ba? Bakit kailangan maglumihanan tayo sa kanila? Bakit kailangan gumaya tayo sa kanila? Hindi ka naman katulad nila na hindi ka, tawag dito, ikaw naman ay may relasyon sa Diyos. Kaya dito po ay, kung tayo ay sa Diyos, walang sino man. Okay? So in this passage, sabi ni David, binibigyan tayo ng lahat ng kasiguruhan, all assurance,
that we need to have peace sa ating puso. Bakit tayo magkakaroon ng kapayapaan? Hindi na tayo dapat mag-alala sa kanila. Oo, tamasahin man nila lahat ng gusto nila. Di ba? Na minsan nga, naalala ko tuloy, kaya minsan ako nagagalit din sa mga kamag-anak ko na para bang pinagmamalaki nila. O, tingnan mo, hindi ako dyan sumama sa iyo sa simbahan. Pero tingnan mo, mas minsan tatawa na lang ako Huwag niyo kayong pagmalakihan. Sa ngayon, sige lang. Bakit? Sabi ng verse, di ba? Tingnan niyo po itong, hanggang 20 kasi yan, di ba? Sa verse 19. Yan, 17 pala. Tingnan niyo yung 17. Kahit kamag-anak niyo sila, na minsan pinagyayabangan tayo, tingnan niyo, kayo, faithful na faithful kayo sa pananampalataya. Sabi niyo ganyan. O tingnan niyo kami, hindi kami ganong faithful. Sasama na rin tayo. Naiingit na tayo Sabi nung wag mabalisa, di ba? Tingnan yung verse 17. Sapagkat ang mga bisig ng masasama ay, bakit sinabing bisig? Napakasimple ibig sabihin, ito yung kumakayod. Ito yung nagtatrabaho, computer. Di ba? Ito yung electrical. Ito yung gawa-gawa ng plano. Hindi naman paang isusulat, di ba? Ang sabi ng Biblia, ba't ka maiingit sa kanila? Na kahit, ito po ang ibig sabihin ng pasanin mong cross, kalimutan mo sarili mo, na kahit mamatay ka, sabi ni Kristo, kalimutan mo ang sarili mo. Kung gusto mo sumunod sa akin, kahit hindi ka kumakain, kahit may anong problema mo, sumunod ka kasi tagasunod ka ni Kristo. Kaya lang minsan po hindi na uso yan. Ay, bakit ko isasagasa ang aking sarili dyan? Diba? Amen po ba? Yan ang sabi ng Panginoon, gusto mong sumunod, kalimutan mo yung iniisip mong yan ng kasaganaan. Na para bang ibig niya sabihin sa sinulat niya ito, mamamatay ka na sa pagsunod sa akin, walang problema yun sa Panginoon. Okay, so yun po ang sinasabi niya na kaya kung babalik natin sa 16 na naman na mas mabuti pang mayroon kang kaunti kaysa yung naging ka nang sanay doon sa marami kang naasahan tapos biglang mawawala, di ba? So magkakaroon ka ng hinanakit. So yun po ang pinapakita niya dito. Letter A under this, alam niya ang ating mga kahinaan, alam niya ang ating kayang dalhin. Kasi siya naglalang sa atin, alam niya kung anong ugali mayroon tayo. Una, alam niya kung ano ang ating kailangan. Okay, sabi doon, all of his inheritance, sa verse 16 yata, yung 17, available po yan sa Panginoon. Kumusta ka? Dahil nadala ka doon sa kamag-anak mo, sila nga, di na nagsisimba, ako di nagsisimba. Di ba? Na kung sana, kung ito ay bilang Kristiyano ka, alam mo kung nasaan ang kayamanan. Alam mo kung nasaan ang resources. Nandoon sa Panginoon. Sabi ng verse 18, diba? Verse 18, ayan. Nalalaman ng Panginoon ang mga araw ng mga walang kapintasan at ang kanilang mga mana. Ano daw? Nananatili po ito Ang problema kasi sa mga Kristiyano ay walang patience. Walang paghihintay. They that wait upon the Lord, sabi ng Isaiah, shall renew. Lumakad man sila, hindi sila mapapagod. Akala nyo ba, napakasimple lang noon? Well, kapatid, hindi lang naman po ibang tao nagkaranasan nung ako po ay binata. Naranasan ko rin yung aking katigasan ng ulo. Akala ko pag magtatampo sa Panginoon, lalo ka lang sisipa sa matalim. Well, ayoko na masaktan, ayoko na madamay mga anak ko. So, I resigned at dito sumunod sa Panginoon. So dito po ay, anong silbi na mayroon kang inaasahang milyon-milyon, pero hindi mo naman nasusunod ang gusto ng Diyos? Yun po ang sinasabi doon sa Salawi Kain na yun na sinulat ni David. Okay? Kasi nandiyan na po sa verse 18 na yan, lahat ng kanyang mana, pwede mo yung i-withdraw, pwede mo yung hingiin Ang tanong, ba't hindi ka binibigyan? Baka mali yung pagkapirma mo doon sa withdrawal slip. Baka may kulang ka. Ano-ano yung mga kulang natin? Ba't hindi binibigay ng Diyos ang kanyang mana sa atin samantalang siya ang manager, siya po yung nagre-release ng mana na yun ay para sa atin because we are in Christ.
May problema, di ba? Sino nga na sa atin na sanay sa bangko? Pag kulang yung date mo, babalik sa iyo ng teller. Sir, oh bakit? Wala pong date. Balik ko naman, lagay mo date. Sir, wala ka pang pirma doon sa ano. Di ba? Ganon din siguro sa Panginoon eh. Marami tayo nagagawa na ang Panginoon sabi niya, oh may kulang ka. Kaya hindi mo nakukuha ang hinihingi mo. Pwede po ba yun? Di ba ganun? Kung siya ang may account, may hawak ng account, sa pangalan niya, magwi-withdraw na nga lang tayo ng libre, kulang-kulang pa yung ating requirement. Di po ba? Oh, yun po ang sinasabi ng verse 18. Tingnan niyo po, di ba? Nalalaman ng Panginoon ang mga araw. Oh. Ilang beses ka ba nagluhod? Ilang beses ka ba lumuha? Ilang beses ka ba makaawa? Bilang ng Diyos yan, sapagkat sabi niya, ang mga araw ng mga walang kapintasan at ang kanilang mana ay mananatili magpakailanman. Bakit? Pwede ba yung hindi manatili? Pwede siguro. Bakit? May kulang ka. Kahit naman sa literal na pagbabangko natin, kahit inilagay mo na doon sa teller, ay wala ka pa palang perma. Di ba? Minsan yung ano bang tawag doon, yung sa isusulat mo yung halimbawa 1,000, isusulat na 1,000. Tapos meron pa sa dulo yung mismong 1 tapos may 0. Pag kulang yung sa dulong yon, pag yun lang isulat mo 1,000, babalik na naman sa iyo ng teller. So ang ibig sabihin mga kapatid, sa ating buhay Kristiyano, may mga hindi tayo na ipipill up sa buhay natin na hindi tayo maka-withdraw because of our negligence. Pwede po ba yun? Okay, sige, tuloy na natin. Yan po ang letter A, God knows how much we need. Okay? Sabi ni David, mas mabuti pa na mayroong kukunti, pero mayroong Diyos. Ulitin ko po, sabi ng verse na ito, it is better to have little, verse ano ba yun? Verse 16? Verse 16, balik mo ulit. Sabi ni David, mas mainam na konti lang mayroon, pero matuwid ka. Paano kung pinalasap ka ng isang per week mo? Halimbawa lang, Lord, sorry po. Halimbawa, ang offering, tapos binibigay sa akin na sa 20K. Wow! Ang sarap siguro no? Ang sarap siguro. Pero sabi ng Biblia, grabe naman puwingin kayo sa akin. Okay? Sabi ng Bible, mas mainam na yung konti lang. Baka pag binigay sa akin ng Panginoon 20, baka iba mag-preach dito pag Sunday. Kasi may 20 ako, pwede ako mamasahe, di ba? Pwede akong pumunta kung saan, gusto ko. Di ba ba? Kaya sabi ni David, mas mainam pa na ito lang ang nakapacity natin kasi baka kung saan tayo makita ng Panginoon dahil doon sa blessing na yon, nag-withdraw ka sobra-sobra, hindi mo naman kailangan. Kaya sabi niya, alam ng Diyos how much we need. Hindi labis, hindi kulang. Okay, letter B, alam ng Diyos how much we can take. Ito na po. Subukan nyo kung padalhin mo ako ng 20K sa isang Sunday. Ay, sasabihin ko sa inyo, sandali lang yun sa akin, nadaan lang yun sa palad ko. Pero ang 1,000, napapatagal ko. Nangyari na ba sa inyo din yan? Yun po ang sinutukoy ni David dito sa verse na ito. Ano po? Kaya dito, alam ng Diyos, letter B, kung gaano ang ating makakayanan. Verse 17. Okay? Verse 17. Pero ang Diyos, sapagkat ang mga bisig na masama ay mababalik, ngunit inaalalayan ka ng Diyos. Bakit? Konti lang ang ano mo nagtitipid ka at umaasa ka sa Kanya. Lord, bukas baka kung hindi tumabot, mag-withdraw ulit ako sa iyo through prayer. Pero ang masama, kung kailan yung kailangan tayo mag-withdraw through prayer, nawawala tayo. Totoo naman yun O kahit magkasama tayo ng loob dito. Kung kailan inaasahan tayo, corporate tayong hingi at mag-withdraw, wala yung iba. Kasi corporate ang paghingi O di walang ibang co-signer. Hindi yun naman i-approve ng bangko yon. Di ba pwedeng gano'n? So yung pag sinasabi sa verse 17, sapagkat ang basic na masama ay magbabaling, ngunit inaalalayan ng Diyos ang matuwid. Kaya harinawa, mga kapatid, huwag nating kakalimutan ang panalangin. Nandito yan Alam ng Diyos kung hanggang saan ang kaya nating i-take.
Through prayer. Can we withdraw a big account? Pwede. Through a corporate prayer, through a personal prayer, kahit alin. Okay? Okay? He knows how great burden, okay, we can bear, na tayo madadala natin ito. Alam ng Diyos kung gaano ka malalagpasan yung pinagdadaanan natin na sobrang grabing problema. Kumbaga sa giyera, talagang binging-bingi ka na sa sabog ng putok, tapos grabing lumilipad na bala, nakakasurvive tayo doon sa pamamagitan po ng sinasabi nito, the Lord uphold the righteous. At ano pa? Okay? Kaya yung binanggit ko kanina na minsan nilalagay tayo ng Diyos doon sa sobrang init ng problema para na makita ng Diyos ang ating personal na pagsunod. Bakit po? Kapag tayo nilalagay ng Diyos sa furnace, alam nyo ba yon, yung 3 Hebrew children nilagay sa pinakamainit na apoy? Kahit naman ang Diyos ay hinahayaan tayong mahulog doon sa sobrang init na yun ng problema, ang kanyang kamay nandun sa switch at ang kanyang mata nakamonitor doon sa oras. Kaya pa ba ng anak ko? Ulitin ko. Parang in-illustrate ko as in human pangangailangan. Kasi sa furnace, sa pugon, di ba? Yung mga pugon ngayon, mga di kuryente at di gas. Kumbaga yung nagluluto, nakahawak doon sa switch para i-off. Kung di na kaya nung kanyang luluto, matututong na, i-off niya yon. Kaya ang mata niya, nakamonitor. Ganon din naman po ang Panginoon sa atin eh. Bakit kailangan nating mawala sa Kanya na samantalang lahat ng kinapapasukan nating napakabigat na problema na para ba tayong inaapuyan ng todo, ang mata niya nakamonitor sa'yo at yung kanyang kamay nandoon siya sa thermostat. Diba? Kaya yun po ang kagandahan dito na sabi ng Panginoon, He will uphold the righteous. Kaya dito po ang letter C, pangatlo doon sa first point natin, maliban na alam ng Diyos ang ating how much o gaano kalaki ating kailangan, alam ng Diyos kung how much na kaya natin ma-take o hangganan natin, at ang pangatlo, letter C, alam ng Diyos, okay, hanggang saan tayo mamumuhay ng ganon. Okay? Maayos at hindi maayos. Dalawang beses. Verse 18 na po, the Lord knows the day of the upright. Tingnan natin sa verse 18. Nalaman ng Panginoon ang mga araw ng mga walang kapintasan. Alam natin, monitor niya yan eh. Okay? And why? Pagdating doon sa, binukas niya ang kanyang account, bukas ang kanyang bangko, 24/7 yan, walang puknat yan, walang patayan ang bangko doon, nandoon ang teller, andoon ang manager, andoon ang owner, siya yun, nag-iisa ang Panginoon eh. And bakit pagdating sa mga bagay na parang, hindi tayo makapunta doon sa bangkong yon. Ang manang yon, nung ang Panginoon manahin ito, kasama kayo at ako. Why? Because we are in Christ. Sa posisyon natin, hindi tayo tinatakwil ng Panginoon, di ba? So, yun po ang kalagayan natin. Sabi ng verse 18, alam ng Diyos ang mga matuwid at ang kanilang mana shall be, ano sabi niya ng verse 18? And their inheritance shall be, tapos ba tayo nangihina pagdating dito? Well, dahil sa ating pananampalataya, up, down. Mas marami, down. Kaya baga multing problema lang, wala na, down na tayo, dapa na. Blessing na lang sa verse 24, God upholded us in His hand. Hindi na po tayong lakas yun, ha? Pagka nakakatayo tayo magmula sa pagkakadapa natin, akala mo ikaw na yung may lakas tumayo? No. Miski yung prodigal, akala natin yung prodigal na nagdesisyon, hindi po. Ang nagdesisyon sa kanya yun, ang banal spirito, na still small voice, sabi niya, magugutom ako rito, mamatay ko rito, doon sa bahay ng tatay ko. Katulong lang, may chinilas, may pagkain, mayroong rope, mayroong singsing, tapos ako mamamatay. Ang nagbigay noong kalakasan yon ay walang iba kundi ang banal na spirito na nandoon, pamatay na. Mabuti nagdesisyon siya. So dito po ay ang plano ng Diyos sa ating buhay ay napakaganda. Sapagkat sabi niya sa verse 18, ang ating mana ay shall be forever. Kaya huwag po natin yung papansin. Actually po mga kapatid, hindi lang naman siguro kami at ang pamilya ko nakakaranas ito. Minsan pag walang-wala talaga, gagawa tayo ng paraan, hanap tayo. Yung mga buti-buti, mga lata-lata. Pag walang-wala talaga, luto niya.
Sabi nung anak namin, ibang lasa. Kasi talagang sinimot lang eh. Oh, matatawa kayo. Nangyari po yan, dito pa kami noon eh. Pero hindi po kami, doon sa sobrang apoy na yon, hindi kami doon dumapa ng todo, itinaas kami ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, ang mana niya ay pang walang hanggan. Kaya dito po, okay? Isa pa, ito nabanggit ko na ito nung nakaraan, di ba pag tayo ay pupunta sa isang outing at kumukuha tayo ng, ano yun, yung tour guide, okay? At ang tour guide na ito, kapag sinabi niyang ako ang tour guide, siya yung magdadrive, di ba? Kaya ang bayad nun ay, ano yung tawag doon, ay isahan. Ngayon, pag may tour guide ka, sitting pretty ka, bahala ka, kahit matulog ka, kasi alam niya kung saan siya pupunta, kasi siya yung tour guide. Siya yung nakakaalam ng lugar, siya nakakaalam ng buhay mo, siya nakakaalam ng pupuntahan mo. Walang iba kundi ang Panginoon. Tama? Tiwala mong sa Panginoon. Lord, wala kami ngayon. Oh Lord, ito ang kalagayan ko. Bakit? Di ba? Napakaganda po nitong pangatlo ito, sabi ng verse 18, the Lord knows the day of the upright. Alam na alam niya yun eh. Kahit panaginip niyo, alam niya eh. Di ba? Siya naglalagay nga noon eh. Minsan, ngayong nag-edad na ako, nung araw kasi, pag una naginip ay pagtayo ko, malinaw pa. Ngayon, kalahati na lang. Pagbangon mong ganyan, pag inaalala mo yung pag naginip, kanina lang, wala pang 5 minutes, kalahati na lang ang nare-review ng aking utak. Ibig sabihin, nag-iedad na rin pala yung utak. Now, isa po itong patunay, dito po sa ating punto na una, He knows our weakest point. Wala tayo dapat ikatakot. Siya ang owner ng bangko, siya ang may pangalan ng account, siya ang teller, siya pa yung adjuster. Di ba? Biruin mo yun, siya na lahat dahil sa mana na yon, dapat hindi ka mag-aalala kung ano nangyayari sa buhay mo. Bakit? Siya ang tour guide eh. Itiwala mo sa kanya ang buhay mo. Siya ang kapitan ng barko. Ay hayaan mo ang kapitan na mag-disposisyon kung ano ang nangyayari kahit may bagyo dyan sa gitna ng dagat. Kaya lang, doon po natin makikita na sabi niya, gusto mong sumunod sa akin, sabi ng Panginoon, kalimutan mo sarili mo, pasin mo ang krus mo, at sumunod ka sa akin. Yan ang ginagawa ngayon ng mga Kristiyano. Gusto ko sumunod pero itong gusto ko. Okay? Sana po hindi tayo mahulog sa ganitong pagkakataon. Sapagkat dito po ay ito ang gusto ng Diyos kung paano tayo mabuhay. Okay? He wants us to leave everything to God because He knows how much we need, how much we take, and what will happen each day. Alam niya yun eh. Siya po may kontrol ng buhay natin. Actually, ang buhay natin siya may hawak. Okay? So, number 2, He knows where we can withdraw. Bakit ko sinabing makaka-withdraw tayo? Tingnan niyo po natin verse 21. Verse 21 and 22, sa second point natin, He knows where we can withdraw. Okay? Verse 21, mayroon po itong dalawang klaseng pag-uugali. Dalawang attitude ang verse 21. Basahin natin muna. Verse 21. The wicked borroweth and payeth not again, but the righteous showeth mercy and giveth. Ito pong dalawang ugali ng sinulat ni David. Si David po nagsulat niyan. Number 1, ito yung side. Tingnan niyo kung saan side tayo dito. How much I can give, okay? The other side, how much I can get. Saan kayong side? Yan po ang dalawang ugaling itong verse na ito. Sinulat siya ni David, okay? Yung sinulat ko, di ko na mabasa. Anyway, ang Panginoon si Kristo sa kanya pong mga parabola, itinuro din ito. Di ba? Naalala niyo yung talks about putting our money in the bank? Kaya po ako na sa inyo nagamit kanina na ang inheritance na sinasabi sa verse 16, ang manang ito, mana yan ni Christ. At yung mana na ito ni Christ, ito po yung lahat ng kailangan natin nandoon sa kanyang bangko, sa kanyang pangalang account,
siya ang teller, siya ang manager, siya ang owner ng bangko. At lalapit tayo through prayer, okay? Alam, minsan wala tayong ma-withdraw. Babalik sa atin yung papel. Kulang ng signature, kulang ng zero, yung 1,000, nasa ano lang ang zero, dalawa lang, 100 lang. So, babalik ng teller yon. So, doon sa ating buhay, ano ba ang nagiging paulit-ulit kung bakit hindi tayo maka-withdraw? Alam nyo yun sa inyong mga sarili. Alam ko rin sa sarili kung bakit minsan mas marami ang aking error, hindi ako maka-withdraw. Yun po ang nangyayari dyan. Kaya dito po, sa verse 21 na ito, okay, ang mga masama, they go through life depending on others by borrowing from them. Diba? Ito yung mga masasama, hindi naman tayo kasali dyan. Mga unsaved ito, okay? They borrow their joy. Nangihiram sila ng kaligayahan. Bakit po? Pag wala na yung kanilang hiniram, wala na. They borrow joy, they borrow strength. Pero sa ating mga Kristiyano, the strength of the Lord, ano yun? The joy of the Lord is my strength. May tawa pa yun. Haha. Di ba? Okay. But, okay, ang mga believers, ang mga Kristiyano katulad natin, go through life ay dito pong ang bira talaga itong aking pagsulat kanina. Nagmamadali yata. Inheritance. Okay. Nabasa ko rin. Sa mga believer, tayo ay dumadaan sa mana. Dumadaan tayo sa bangko. Dumadaan tayo sa prayer, kaya tayo nakaka-withdraw dahil inaproba ng manager. Okay? Kaya dito po ay darating na He knows where we can get or we can withdraw. Sa paanong paraan? Through prayer. Alam, minsan may mga karamihan nga, sabi ko sa inyo, na hindi masagot ng Panginoon kasi may mga dala-dala tayong mga error. Okay? Alisin natin ang error. So, pasado ito sa manager, pasado doon sa teller, at i-release ang ating kailangan. Verse 22, for such as be blessed, inheritance, verse 22, sapagkat ang mga pinagpapala ng Panginoon ay magmamana ng lupain. For such as be blessed for himself, na tayo po'y pinamanahan. Okay? Una, because, kung bakit tayo mapalad? Because we are the children of God. Yes, minsan may mga anak ng Diyos na mga sutil talaga. Sasabihin, anak, kain ka na. Ayoko ng ulam. Minsan ako nangyayari sa akin yun Di ba? Ito yung problema sa mga Kristiyano. Narinig nila sa Word of God yung gagawin. Sabi ng bata, ayoko niyan. Ayoko ng ulam na yan. Tapos pag may kailangan magwi-withdraw, hindi man sila makaka-withdraw May kulang. May error. Okay. Pangalawa, because we are children of God. Number 2, dito ko po ito kinuha sa verse 22. For such, okay, sabi doon, as be blessed of Him. Sapagkat ang mga pinagpapalang Panginoon ay, paano kapag papalain ang dami mong error? Kahit naman sino, sister, di ba? Gusto mo na ka maka-withdraw, nagmamadali ka dahil ang haba ng pila. Pag abot mo, babalik sa'yo ng teller. Sir, may kulang. Di ba? Ganun lang kasimple kung titingnan natin po itong mga bagay na ito. Number 2, tayo pinagpala because we are on or in His will. Nasa kalooban tayo ng teller. Ito po, gawin nyo Ito, sulat nyo po yan yung 1,000, tapos doon sa dulo, mayroong figure, 1, tapos kama, tapos 00. May instruction si teller, di ba? May instruction siya, di ba? Ang kanyang will, ito gawin mo. Bibigay ko sa iyo. Ang tanong, nasusunod ba ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? Yan ang mabigat. Well, pastor, sa likod ko baka. Ako hindi. Tingnan natin. Gusto mong sumunod sa Panginoon, pasanin mo krus mo, kalimutan mo ang sarili mo. Di ba? Pastor, okay. Wala ang problema. Pangatlo,
sa verse 22, because we are His children, kaya tayo pinagpapala, because we are following His will. In number 3, okay, isinulat niya ang ating mga pangalan sa kanyang last will and testament. Nasa langit na po yan, nasa book of names. Saan ka pa? Kaya dito po ang pang-apat, ang Panginoong Kristo, okay, namatay sa krus to probate our will. Diba? So, now, we are living sa kanyang mana. Namumuhay tayo doon sa ating mga inaasahang mana mula sa Panginoong Kristo. Kaya dito po, at bilisan ko na, doon tayo sa pamana, sabi ng verse 2, doon tayo nakakakuha ng lahat ng ating kailangan kasi pamana ng Panginoong Kristo ito eh. Okay? Siya ang first fruit, tayo ang susunod. Sana nga. Kasi ang tinutawag na first fruit, yung pag-akyat niya sa langit. Ang susunod po ay ang gleanings. Tayo po ay iakyat sa langit. At ang huli ay yung gleanings, mamumulot na lang kasi hindi na po marami yon. At least sa rapture, marami pa tayo. Okay? Yung po yung isang mana na mamanahin natin sa Panginoon, tayo aakyat doon sa pagdating ng panahon yon. So, ito po ang katanungan sa atin. Kailangan po ba nating manghiram ng kaligayahan? Diba? Kailangan ba nating manghiram ng happiness? Paano ka maging happy? Oo nga. Lumalayo ka sa Diyos, akala mo happy ka. Para kang nagtampo sa kanin pagka lumayo ka sa Diyos. Once na nasasakta ng isang sundalo ng Panginoon, dapat mayroon siyang source. Kasi manghihina siya undaran, manghihina siya, may tama siya, lalayo siya sa may dala ng panggamot, ay imposible yon. Mamamatay ka dyan sa daan. Kapag may tama ka, balik ka doon sa medic, susuplayan ka ng Panginoon. Okay? So yun po ang dyan. Kailangan ba natin manghiram ng happiness, ng joy? Manghiram ba tayo ng wisdom? At kung ano-ano pa? O kaya doon tayo sa pamana ayon sa verse 22. Sabi ng verse 22, sapagkat ang mga pinagpapala ng Panginoon ay nagmamana. Ano ang dahilan ba tayo hindi pagpapalain? Sige daw, kayo daw sumagot. Ano mga dahilan ba't hindi tayo pagpapalain? Anak tayo ng Diyos. Tayo ay mga binigyan ng wisdom. Tayo ay lahat. Okay? Alam niyo po ang dahilan kung bakit tayo hindi pwedeng pagpalain? Dahil sa mga error. Okay. Sabihin na natin error na yun, kasalanan sa Diyos. Hindi kasalanan sa church. Wala pong problema kasalanan sa kapwa. Wag na wag ninyong pamumusungan ang banal na espiritu, kamatayan yon. Pwede yung ang Panginoon, i-deny. Pero hindi ka papatayin ka agad. Mawawalan ka lang ng kapangyarihan sa pangalan ng mga book of names. Okay? Kaya sa atin, sabi ng verse 22, saan pa tayo? Doon na lang tayo sa pagpapalain sa verse 22. Okay? Gusto mo bang mag-withdraw ng mga kailangan mo? Saan ka pupunta? Sa pamana ng Panginoon. Okay? Kaya dito po ay drawing from the marvelous spiritual account in the Lord Jesus Christ. Lahat ng mana niya, pagkakaloob niya sa kanyang mga anak. Take note mga kapatid. Sabi diyan, the wicked go through life thinking only but getting. Yun yung mga masama eh. Hanggang ngayon ba may ugali pa tayong ganon? Kung ano makukuha natin simbahan, yun lang. Hindi pwede tayong ganon eh. Pang-unsaved na ugali yan. Ang mga Kristiyano ay nagmamana because anak sila ng Diyos. Okay? But God's people, okay, ay go through life thinking of giving. Wala man nga kami. Anong ibibigay namin? Iyan ka, maling-mali. Isang matanda na walang-wala siya, di ba? Ikikwento ko na dito sa inyo, di ba? Walang-wala siya. Di siya makapag-church, matanda siya, wala siyang income, wala siyang apo. Nandun siya sa sirang bahay na titira niya, nagpipray siya. Lord, sana po ay mahabag ka. Next day, wala na akong pagkain. Dumadaan yung tags, yung manluloko, yung mga sanggano. Sabi niya, nagpipray? Lulukuhin ko nga ito. Binili niya ng pagkain, tapos hinulog niya doon. Sabi ng matanda, Panginoon, salamat.
Kahit pala demonyo, ginagamit mo para ako ay padalhan ng iyong mana. Di ba? Pwede yung isipin, imposible yan, Pastor, pero nangyari na po yan. Okay? So, may mga time dito, kaya lang habang ang oras natin, Pastor Daria, ang dami niyang kwento tungkol yan dito. Okay? At hindi niya asahan, wala talaga sila, galing visitation, pag uwi niya, may konting bigas, pero walang ulam. Maya, dinalahan sila ng pusa. Napakalinis na isda. Sino may-ari? Wala namang mga bahay dito nung araw. Di ba? Multo ba yon? Hindi po pwede. Yan po ay pamana ng Diyos sa mga matuwid. Pero kung sabi mo matuwid ka, ang dami mong error, alam niyo ang mangyayari. Kaya dito po sabi niya, sabi ng verse 22, doon na tayo sa may pamana sa atin. We can withdraw anytime, 24/7 nakabukas ang bangko na yun, ang account ng Panginoon, nandoon lahat. Okay? Anong hingin mo? Pwede. Kaya lang, huwag ka magkaka-error para sasagutin ka ng Panginoon. Sabi diyan, the wicked go through the life thinking only for getting something. Pero ang mga Kristiyano, tayo po ay nag-iisip na kung paano makabigay. Kahit wala namang ibibigay. Alam niyo yung buhay mo ibigay mo, sabi ng Romans 12, padalas natin binabanggit yan. Ano ba yan? I beseech you therefore by the mercy of God that present. Ang gagaling natin magsaulo niyan, magsalita niyan, pero hirap natin ma-apply. So therefore, may error. Di tayo makaka-withdraw. Now, God has blessed us with everything through the Lord Jesus Christ. Nandun sa Kanya ang lahat ng mana. So nasa Kanya tayo, pwede tayong magpunta kahit anong oras. At dito po ay ano bang kailangan natin? Kailangan natin kaligayahan, kailangan natin ng joy at victory sa ating buhay. Huwag tayo manghihiram nito. Pumunta tayo doon sa may malaking mana, may malaking account sa Panginoon. Pag sinabi siguro itong borrowed, panandalian, kasi nawawala di ba? Bawa, pagdating mo, kumusta? Okay pa ako, Pastor. Pero hiram na, ngiti. Maya-maya, paglabas mo simbahan, ganun ka na naman ulit. That is borrowed. Hindi totoo. Pwede natin gawin kasi sa isa't isa natin yan. Good morning, good morning. Sa ilalim natin, ang dami-dami nating mga error. Last but not the least, verse 23 and 24, ito na po, He knows our walks and worries. There are three exciting assurance. Ito po ang tatlong assurance dito na napakasaya. Number one, letter A, God, okay, bumira talaga. Iba talaga yung aking sulat dito. Hindi ko basa. Okay. Ginagawa ng Diyos ang kanyang best as much as He can. Okay. Sabi niya dito, the step of a good man, okay, are ordered by the Lord. Biruin niyo po yun. Bukas, iba ang pag-uugali mo. Ino-order pa ng Panginoon yun Tapos pangatlong araw, iba na naman yung utak mo. Iba na naman iniisip mo. Inaayos ng Panginoon yun. Okay? So dito po ay, sabi ni David, ayon sa verse 23 and 24, Your Father in heaven is watching you. Bakit po? Sapagkat ang kanyang plano sa atin, okay, ay napakaganda para sa atin araw-araw. Di natin lahat maintindihan sa ngayon, okay, ang mga plano niya, but everything into His hand. Romans 8:28, di ba? Yung kaligtasan yan ang text yan Naligtas tayo for what? Para tayo gawin ang gusto natin every time? Hindi po. Ang gusto ng Diyos, magbigay tayo ng glory sa Kanya, di ba? All things through Him, okay? At letter B, hindi lamang po yung ginagawa niyang best way, God delight, okay? In our every obedience na ginagawa natin sa Kanya. Kahit ang ating faithfulness, medyo hindi masabing faithful Minsan, hindi naman unfaithful minsan. Okay? Kaya dito po, na imbis mag-enjoy tayo sa binibigay ng Diyos,
dahil sa unfaithfulness ng isang Kristiyano, nawawala yung delight ng Panginoon sa atin. Sabi nga ng Revelation, nakakasuka yung ginagawa nyo eh. Itong month, okay ka. Next month, ganito ka. Alanganing init, alanganing lamig. Pag ininom mo yan, masusuka ka talaga. Yun po ang sabi ng Panginoon sa Revelation. Diba? Kaya dito po ay, sabi ng Matthew 3:17, sabi ng Matthew 3:17, pakilabas na, okay? Ito ang aking anak na kinalulugdan. Hari nawa, kung tayo ay kay Kristo, sana sabihin ng Panginoon, ito ang anak ko na kinalulugdan ko. Hindi yung, ano ba yung ginagawa mo, anak? Di po ba? Di po ba? Hindi every month, okay tayo. Sasabihin kayo ng Diyos every month sa atin, ito ang kinalulugdan kong anak, ang galing niya. Hindi, may buwan talagang wala tayong kalugod-lugod sa Diyos. Okay? Kaya dito po sa panghuli, okay, God, okay, delivers us from our stumbleness. Na tayo man madadapa, inaalis niya yun eh. Okay, sabi ba ng Psalms 23 verse 3? He restored my soul. Okay? Inaalis niya tayo. Nire-relieve niya tayo doon sa ating mga buhay na ganun. Imbis sa sumunod, minsan pakontra tayo eh, di ba? He restored my soul. Sabi ng verse 20, yan, o 23, He uphold us and lift us. Kahit nadapa ka, hindi ka naman namin dati pwedeng, ano yung pa, ikaw, brad, ginagawa mo, o sister, ginagawa mo, ganyan. Hindi naman po eh. Kundi pinagpipray natin sila, kaya doon ang Panginoon, inililip up tayo, tinatas tayo, and sabi dito ng verse ng 3:24, okay, na tayo po ay hindi na kakaroon ng fracture doon sa ating pagkakadapa. And you know what? Iniingatan ka ng Diyos doon. Biruin niyo po yung pag-iingat na yon. May mga nadadapa, nababalian. Paano kung liig mo babali, mabubuhay ba tayo? And why God uphold us in His hand? Hindi natin kaya. Okay? Because He knows our walk. Alam na alam niya ang mga strategies natin. Alam nila ang mga iniisip natin. Alam niya ang mga, ganito lang gagawin ko sa next para, di ba? Alam ng Diyos yan. Hindi natin siya mapagliliko-likuan. Siguro, sa ating mga matapat, don't be afraid of stumbling. Bakit po? Ang mga bata pa, hinahabol-habol yan na nagbabantay, di ba? Ay nung si David nung maliit pa, lagi namin hinahabol-habol yan. Siyempre lalaki, takbo ng takbo. Pag mabuhulog, nakaabang. Pero may mga time na hindi talaga masasalo, nahuhulog. Siya nauntong ang ulo. Opo. So dito po ay, madapa man tayo, pero ang ating mga hakbang ay ino-ordered ng Panginoon. Okay? Kaya sana kung sakali man may nagagawa tayo sa Panginoon ng mga errors, na humingi tayo ng tawad ngayong gabi. He observed our step and stops. Misi natigil tayo eh. Ang ganda-ganda na sana ng performance natin, na-stop tayo. Di ba? O huwag kayo magagaling sa akin. Ako nag-i-stop din minsan pag-pray. Kaya siguro nagkakaroon din kayo ng problema sa labas. Minsan nakakalimot din ako mag-pray. Stop! Di ba? And ano pa ba mapas natin dito? God observe our step, our stops, shortcuts. May mga shortcut tayo, ang dami. Alam naman ng Panginoon yan eh. Ang di mo alam, ikaw pala yung paa, nag-shortcut ka, lumakad yung simbahan, ganito. Ang hirap niyan. Kung 1 kilometro, di makakalakad ng simbahan ng ganon. Okay po ba yun? Ito po pinag-uusapan na sinulat ni David para maunawaan natin. Okay? And then, nandoon siya at ibinabangon tayo para makapagsimba ulit, makapaggawa ulit, makasunod ulit, and stay close to Him for He guard your path. Sana po may natutunan kayo at tayo po ay manalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa mga pagtuturo na sinulat ni David sa amin. Napakayaman pala nito, Panginoon, kahit hindi namin ubusin lahat. Pero isa-isahin namin bawat bersikulo, napakayaman sa aming buhay. Ikaw ang aming kayamanan, ikaw ang may-ari ng lahat. Sa iyo kami magwi-withdraw, sa iyo kami lalapit, at sa iyo kami magpapa-approve, Lord. Tulungan niyo kami na maalis ang mga error ng kasalanan sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus.
Amen.